Our fight is not against flesh and blood. Ano ang habilin ni Pablo sa mga taga-Efeso? Ayon sa Gawa chapter 20, kasi nasabi niya, we are wrestling not against flesh and blood. Gawa 20:28 ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak. Alam ko ang pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. He knows there are people who will go in the church, we will teach false teaching, at eto na, mga pasarili, mga spiritual wickedness ang ituturo nila sa loob ng iglesia. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. So, nag-warning na si Pablo. It will happen in the future, pagkaalis ko, pagka namatay na ako. May papasok dyan na magtuturo ng ibang doktrina, false doctrine, at kaya nga sabi niya, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo. Bakit tayo nagtuturo every Sunday? Para pagdating ng Lunes hanggang Sabado, meron kayong daladalang kalasag o weapon against the enemy. Kasi pwedeng pagkatapos ng linggo, malimutan niyo yung Word of God. Lunes, nalimutan niyo, anak kayo ng Diyos, Kristiyano kayo, mananampalataya, that you don't belong to the world. You are no more citizens of this world, but you are citizens of heaven. Opinyon na mula sa dating nasa buhay kayo sa dilim, dinala kayo sa liwanag. Mahirap sumunod sa Panginoon, tama yon. Pero mas mahirap na magbabad ka sa dilim. Kasi alam mo, mas mahirapan kang lumangoy sa kumunoy ng kasalanan. Hindi na mawawala yung kaligtasan natin. But when we sin, we will experience the sadness, of salvation. Save ka nga, ligtas ka nga, pero hindi mo mararanasan yung kagalakan. Why? Because ikaw ay nasa kasalanan. Bakit na-experience nung prodigal son nung malayo siya sa kanyang tatay? Because he was very far away. Sariling mundo niya ang pinapaikot niya. He was on his own. Nabuhay siya ng marangya, makasarili, but because he belongs to God, gumawa ng paraan ng Diyos upang siya'y makabalik. Sa paanong paraan, he realized that he has sinned against God and against his father and said, babalik ako. I will come back to my father and ask for his forgiveness. Pero hindi alam ng anak that the father was longing for his son for a long time at matagal na siyang pinatawad. Kaya nga nung bumalik ang anak sa tatay, nakita pa lang siya ng tatay sa malayo, sabi niya, salubungin ang aking anak, palitan ang kanyang sandalyas, suotan ng bagong damit, patayin ang guya, ang baka, tayo'y maghahanda sapagkat ang aking anak na ito ay namatay, ngunit ngayon ay muling nabuhay. Yan ang ating kalagayan noon. We were dead in trespasses, we were dead in our sins, but because of the grace of God, we became alive. No one deserves to go to heaven. It's all because of the grace of God. Kaya nandito kayo. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Only
biyaya lamang ng Panginoon, kaya tayo nandito.